Taon 2020, New York, USA. Thank you so much for taking care of me, Doc. Now I can sleep peacefully and no worries. You're lucky na afford mo yung mga gamot na nire-reseta sa'yo. How's your feeling now? And I'm feeling good. Thanks to you a lot. Mabuti naman, but still, wala munang labas. No work, okay? Bro, you have plenty of money. No need to work in this situation. Laganap ang COVID-19 at kailangan natin mag-ingat. It doesn't mean na may pera ako, hindi ko na kailangan magtrabaho. May mga empleyado akong sinusuportahan dahil nagsaradong 5 coffee shop and I have 200 employees. Dito lang yan sa New York, not included ang ibang branches sa ibang bansa. Now tell me, hihiga lang ba ako dito tahayaan sila? Ayoko ring maranasan nila ang naranasan kong sakit, positive sa COVID. I want them all to be safe and not worry about eating for the next few days. Sa mga panahong iyon, kasagsagan ng pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo. Mapalad, maswerte si Lucas na meron siyang marangyang bahay. Dahil sa pandemya, maraming mga empleyadong nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Bagamat hindi tinalikda ni Lucas sa mga taong nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Kaya naman, bilang pagbalik ng tulong, sinuportahan niya ang mga empleyado nitong walang mapagkunan ng pang-araw-araw na makakain. Patuloy ang suporta hanggang sa nawala ang sinasabing lockdown sa buwan ng Hunyo. Ngunit dahil nais ni Lucas na makasigurado sa lahat, di niya pa rin pinabuksan ang mga shop nito sa buong New York. Maybe in the month of September or October, December maybe, I'll get a permit if allowed and then I will have them all medicalized, just willing to go back to work. They need a swab test, etc. Salita ni Lucas sa kabilang linya, ang kanyang ina. Just make it sure and ligtas ka dyan. Don't worry about us here, we're safe and sound. I know, how about Amor? Nasa apartment na lang. Maya-maya naman minomonitor namin siya. Okay mom, thanks. Please, mag-iingat kayo dyan. We will, ikaw din dyan. Hindi alam ng pamilya ni Lucas na dumaranas sa matinding pagsubok ang binata. Ayaw niyang sabihin at wala siyang balak magsabi dahil alam niyang mag-aalala lamang ang pamilya nito sa kanya. Kaya mas minabuti niyang isarili at isekreto iyon. Pagkatapos makipag-usap ni Lucas, tiningnan niya ang social media ng dalaga. Walang post kamakailan. Huling silip ni Lucas sa profile ng dalaga bago nagkaroon ng lockdown at nasa labas pa ang dalaga kasama si Liza na naglalakad malapit sa university. Nawala man ang komunikasyon ng dalawa, paminsan-minsan naman sumisilip si Lucas sa social media ni Amor. Yon ang hindi alam ni Amor. I will see you soon, just wait for me. Ani at bumalik sa kanyang kinaabalahang trabaho. Aminado si Lucas na marami na siyang pagkukulang sa dalaga. Ang pangakong poprotektahan niya ito. At aalagaan, suporta at nandyan palagi sa tabi nito, hindi na magagawa dahil sa malayong distansya ng dalawa. Lumipas pa ang 2 buwan hanggang sa lumipas na naman ng taon, hindi pa rin bumabalik ng Pilipinas si Lucas. It's nice to see you, Attorney Montenegro. Back to work? Bati sa kanya ni Judge Julia. Maaliwalas ang ngiti ng matanda. How are you, Judge Julia? Feeling good? As always, Attorney Montenegro. Back to actual work as usual. How about you? Actually, I want to talk to you, an important matter. Can we talk in private, Judge Julia? Naglaan ng ilang oras si Judge Julia kay Lucas. Kinausap siya ng binata ng masinsinan. It was a deep conversation. Is that so? That's great news, and I'm happy to congratulate you on opening your own firm. Let me know when the blessing of your firm is, and I will come. I will, and thank you very much for your generosity, Judge Julia. I learned a lot from you for the past 4 years or almost 5 years, I guess. And please come to my firm. You're very welcome. Natapos ang usapan ng dalawa na may magandang paalam. Dumiretso si Lucas sa firm nito at naglaan ng ilang oras para sa laksiken ng paglalapit at pagtatapos ng firm nito sa New York. Dumulog siya sa isang opisina kung saan ilalaan niya yon sa isang taong napaka-importante sa kanya, si Amor. One day, this office is yours. You're gonna work here with me for a long time. Wala pa mang kasiguraduhan, sigurado na siya ng opisinang iyon ay para kay Amor. Year-end Party 2020. Attorney Montenegro, what's your plan this New Year's Eve? Tanong ng kakilala nito sa isang year-end party ng mga bachelors na iginanap sa isang luxury hotel sa Manhattan, New York.
Eksklusibong okasyon para sa mga mayayamang tao sa New York at isa na nga doon si Lucas. Nothing as much as possible. Celebrate with us. I have a friend who wants to meet you and she's single for a long time too. Try to be friends with her and who knows, you might like each other. She is a millionaire. Is that so? Well, thank you. I'm not interested and I have already someone. Just try it. No thanks, and tell her I am not a millionaire too. Come on, Attorney Montenegro. She's good, and she can give all your wants. Napangisi si Lucas. I have also plenty of money, and for your information, I am not a millionaire. Sumimsim ng alak si Lucas at may binulong sa babae. I'm a billionaire, and this building is mine. Saka siya nagpaalam na umalis sa year-end party na yon na di man lang nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita ulit. Taon 2021, Manila, Philippines. Anong balita? Pwede ka raw bang mag-advance class this year? Anong sabi sa'yo ng chairman? Gusto ko, pero mas maganda kung paghihirapan, hindi ba? Tsaka ayos lang naman sa akin eh. Kung anong magiging resulta, i-push ko na lang. Online class tapos module-module na lang muna as for now. Pero need mo pa na nang tumungo ng university. Mahirap ang napagdaanan ni Amor makapasok lamang sa College of Law. Dahil sa pandemya na hindi pa rin matapos-tapos, kailangan munang mag-ingat. Ngunit para kay Amor walang mahirap kung gugustuhin. To get into law school, you must first finish a college degree. There is no direct enrollment to law school from senior high school. Different law schools may have great qualifications, but this is rather rare. What would matter, however, in your entry to law school is whether you pass the law school's entrance exam. Law school is like medicine. You need a college bachelor's degree, aka pre-law. Any college degree will do. I even have classmates who are nurses or tourism graduate. And Senator Miriam Santiago, she is good. But look at better lawyer models. Example, Justice Antonio Carpio, Justice Conchita Carpio Morales. Attorney Jokno, Senator Miriam is brilliant but I have never seen her represent the underprivileged. Kibit balikat na salita ni Tyron sa dalagang si Amor na nakikinig lamang sa kanya. Humanga na naman ng ilang segundo sa binata. Wow! Just wow! You always amaze me, Kuya Tyron. Bunganga mo, pasukan ng bangaw yan eh. Tumayo si Amor at tumungo sa harapan ng computer. Nasa likuran niya na si Tyron habang tinitingnan ko ano ang gagawin ng dalaga. Now let's the application begin. So help me God. Good luck, at kapag na-perfect mo yung entrance exam mo, believe me, proceed ka ng second year. Gagalingan ko, Kuya Tyron. Salamat sa iyo at salamat kay Tito Alfredo. Ginulo ni Tyron ang buhok ng dalaga, tsaka nagpaalam na alis na ng apartment nito. Dumalaw lang saglit ang binata sa kanya dahil matagal na itong hindi nakapasyal sa dalaga. Nang makaalis si Tyron, nag-focus si Amor sa kanyang application. Maya-maya nakatanggap na ng email mula sa unknown na sender. Inopen niya yon at binasa. Subject, keyword for law student entrance exam. Sender, Times Square Firmbag @gmail.com. Kumunot ang noo ni Amor nang basahin niya iyon. Ha? Sino naman kaya ito? Takang tanong niya dahil hindi naman niya yon kilala. Hindi niya pinansin pagkatapos niyang basahin, subalit nang mapagtanto niya ang subject, binalikan niya ito at binasa ng paulit-ulit. Times Square Firm BA? BA Times Square? Dahil sa kuryosidad, tinawagan ni Amor si Tyron. Kuya, wait, may tatanong sana ako. I'm driving, what is it? San ba si Lucas? I mean, Sir Lucas? Ha? Why? Never mind. Okay, bye. Times Square sa New York. Why? Wala naman. Okay, bye. Thanks. Drive safe. Di na pinatapos pa ni Amor na magsalita si Tyron sa kabilang linya. Binalikan niya ang email na yon at hindi inalis sa mga mata doon. Ikaw ba ito? Kung ikaw, bakit hindi ka tumatawag sa akin? Nakakainis ka. Anya at di na nakapag-submit ng application form nito sa law nang dahil lang doon sa email na naging palaisipan sa kanya. Sinilip ni Amor ang social media ni Lucas, walang panibagong post. Ang masiglang nagagalak na makapag-submit ng application form sa law school na dalaga ay biglang nang nawala ng gana. Binuksan ng dokador, kinuha ang gamot sa insomnia. Alam niya na hindi naman siya patulugin dahil sa malalim na pag-iisip kay Lucas. Taon 2021, New York, USA. Have you sent it? Yes, sir.
Thank you, and please leave the documents on top of my table and you can go home. Thank you very much for your hard work. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang maalala si Amor pagkatapos niyang utusan ang sekretary nito na magpadala ng secret keyword para sa entrance exam nito sa law. Maya-maya, napatingin siya sa social media ng dalaga at tinignan ang bagong profile ni Amor. Very demure and sweet. Aniya at napangiti na lamang mag-isa. Taon 2023, Manila, Philippines. Hindi ka na babalik ng New York? Babalik, pero kailangan na sumama ka na sa akin. May firm ako doon at may sarili kang opisina. Pinagawa ko talaga yun at ako mismo nagdisenyo. Kailan naman ang balak mong bumalik? Amor, us. Not just me, but us. Seryosong saad ni Lucas. Hey, listen. I want you to come with me, okay? And please don't make any excuse para masabi mong hindi ka sasama dahil hindi ako papayag na iwan ka ulit dito. Tumayo si Amor at lumapit kay Lucas. Di na tinapos ang pagkain dahil giniyan niya ang binata sa gitna ng hardin na pinalilibutan ng maraming ilaw. Sayaw tayo, dali! Di naman nag-atubiling umayaw si Lucas dahil nakikita niya kay Amor ang mga ngiting hindi pilit. Yumakap si Amor kay Lucas. Gusto kong magkwento ka sa akin, saad ni Amor. Lahat ikwento mo sa akin kung anong nangyari sa iyo sa New York nung panahon ng COVID-19. Anong ginawa mo? Mga panahon na mag-isa ka lang sa bahay mo at mga okasyon na dapat kami ang kasama mo. Umigting ang panga ni Lucas. Di man kaagad nakapagsalita, ngunit handa siyang magsabi o magkwento sa dalaga. Instead na ako ang magkwento, bakit hindi ikaw ang unang magsabi sa akin? Mas interesado akong malaman kung ano nga bang nangyari sa'yo. Lahat isumbong mo sa akin ngayon, handa akong makinig at intindihin ka. Isang mahigpit na yakap lamang ang ginanti ni Amor sa kanya. Habang nasa ganong sitwasyon, patago siyang lumuluha, ngunit hindi manhid si Lucas para hindi niya maramdaman iyon. How unwell are you? How lonely were you? Were you punishing yourself? Amor, I am all ears. Sa gitna ng madaming pag-uusap nila, hindi na napigilan pa ni Amor ang humikbi. Yung totoo, I am dying, inside and out. I'm dying. Mamamatay na ako kakahintay sa'yo ng ilang taon, but I am here now. Pero bakit pakiramdam ko, iiwan mo ulit ako, tuluyan ka nang hindi bumalik na? That's not true. I promise, when I go back to New York, you come with me. Mahigpit na niyakap ni Lucas si Amor. Kinabukasan, maagang nagising si Amor upang makipagsapalaran na makapag-submit ng kanyang bar exam. Kakagraduate mo lang kahapon, review kagad ang iniisip mo. Hindi ba pwedeng manghina muna tas kapag nakapag-refresh ka na, saka mo na isipin yung bar exam na yan? Good morning muna. Ang aga-aga na ninermon ka na. Kaya ka na i-stress dahil pinapagod mo yung sarili. Maging ang utak mo, napapagod din. Amor, you are a human being, not an android, okay? Tumayo si Amor sa kanyang kinauupuan, tsaka tiniklop ang laptop sa harapan nito. Dumulog siya ng banyo. At nagbihis ng isang simpleng square pants at puting long sleeves. Maya-maya nakatanggap ito ng mensahe mula sa kaibigan, si Liza. Confirm na ina. Morning. Saka nilak ni Amor ang telepono. Humarap naman si Amor sa malaking salamin upang tingnan ang sarili. Maya-maya lumabas na ito ng kwarto, dumulog sa kusina kung saan nandun si Lucas, naghahanda ng almusal nila. May lakad ka? Wika ni Lucas nang makita na bihis na ang dalaga. Oo, saglit lang din naman ako eh. Tsaka naupo si Amor sa harapan ng hapag at kumuha ng brown bread tsaka hotdog. Samahan na kita, I will drive you. Hindi na, babalik din naman kaagad ako. Okay. Basta tawagan mo ako kapag pauwi ka na ha. I'll pick you up at saka sa mansyon pala tayo magkahaponan mamaya. Mom invited us again? Sunod-sunod naman na tumango si Amor at tinapos ang almusal. Lucas? Tawag ni Amor sa kanya nang nasa harapan na sila ng main gate ng bahay. Humarap si Amor sa binata. Tumanga ito at matamis ng ngumiti. Maya-maya niyakap niya ito at binulungan. Thank you for your pure love. Gumanti rin ng yakap si Lucas sa kanya. Maya-maya niyakap niya ito at binulungan. Thank you for your pure love. Gumanti rin ng yakap si Lucas sa kanya at tinaplos ang mahabang buhok ng dalaga. Hinalikan sa noo at maging sa labi na rin. Ngumiti si Lucas. I swear, you won't cry anymore?
Matapos sa madamdaming salita, saka naman dumating ang grab car na pinabok ng dalaga. Nakangiti tong humawak kay Lucas, saka umalis. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas habang tinatanaw ang sinasakyan ni Amor papalayo na sa lugar na iyon. Alas 4 ng hapon, naghihintay ng tawag si Lucas mula kay Amor. Nag-aalala ang binata dahil ilang beses lang nag-text o nagpadala ng mensahe si Amor sa kanya at isang beses lang din na tumawag ito. Why are you not picking up your phone? It is almost 5 in the afternoon. Dapat tumatawag ka na sa akin. Lakad pabalik ang ginagawa ni Lucas sa lobby ng kanyang bahay. Panay din ang tingin sa wristwatch nito at maging sa kanyang telepono. Maya-maya, nagring ang telepono at nagmamadaling sagutin. Ngunit nadismaya ng pangalan ni Tyron ang nasa screen to. Hey, where are you guys? It's almost 5. I am waiting for Amor's call. Ha? She's not with you? Saan pala siya nagpunta? Anong paalam niya sa'yo? May lalakarin lang daw siya tas tatawagan niya lang ako kapag patapos na to. Did you ask where? Napahilamos ng mukha si Lucas nang maalala na hindi niya natanong ang pinaka-importante at mahalagang impormasyon. No? Really? And you know she's not Amor na nakilala mo noon. It's been 8 years, Lucas, and she can lie. Pretend that she's fine and keep secrets from you. Maybe she really ran away and never came back. No one knows. And do you think I'm kidding too? I know a lot and I know her better. I was with her 8 years. Where are you? Stop, Tyron. Please tell me. Where is she? I told you. Hindi ko alam na wala rin akong alam dyan. This time, she didn't tell anything maliban na lamang sa kaibigan niyang si Liza. Liza? Who is she? Mahinang tumawa si Tyron. See? Even her best friend hindi mo kilala. Never mind. I won't help you find her. Do your best and good luck. Shit. Tyron, hello? Hindi na nakapag-isip pa si Lucas matapos siyang putulan ng linya ni Tyron. Dali-dali siyang lumabas ng bahay, saka dumulog sa kanyang sasakyan at pinaharurot niya ito sa daan. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ngayon ang dalaga dahil wala siyang ideya. Totoo ang mga sinabi ni Tyron sa kanya. Hindi niya kilala ang Amor ngayon dahil marunong mang maglihim ng sekreto at nararamdaman. Maya-maya, nakatanggap ito ng mensahe mula kay Tyron. Liza's number. Thanks me later. Huminto sa tabi ng daan si Lucas, tsaka lumabas sa kanyang sasakyan. Sinubukang tawagan ang numero ni Liza. Maya-maya sinagot din naman ng babae. The number you have dialed is out of service. Hello? This is Lucas. Ha? Lucas who? Napatingala sa kalawan ng binata dahil nauubusan na ito ng pasensya. Attorney Lucas Montenegro, may I ask where is Amor? Matagal bago nakasagot si Liza. Attorney Montenegro? Yeah, I know who you are, but I don't know where Ina is. Please, I'm begging you. The truth is, hindi ko rin alam. Huling kausap ko sa kanya kaninang umaga, nagpapaalam na may pupuntahan. Teka, she ran away? Napakuyom ng kamao si Lucas at hindi kaagad nakasagot. Miss Liza, hindi ko alam eh. Try kong tawagan siya at kapag sinuwerte na nasagot niya ang tawag ko, nasaan siya, itetext ko na lang sa'yo. Teka, may ginagawa pa ako. Pasensya na talaga, attorney ha. Wala akong ideya kung nasan siya. Hindi na nakapagsalita pa si Lucas. Pinutol na lamang niya ang linya at napasandig sa pintuan ng kanyang sasakyan. Ina Amor Contreras, where are you right now? Please don't run away from me. Napatungo si Amor sa kanyang kinatatayuan. Bagsak ang balikat na pumasok sa kanyang sasakyan at doon nag-iisip kung saan niya hahanapin ang dalaga ngayon. I know you're hurting right now, but I'm begging you, come back home, Amor. Don't do this to me. Namamaos ang boses na salita nito. Lucas, anak, nahanap mo na ba si Amor? Kaagad na sinalubong siya nang umalis ni Celeste si Lucas sa bungad pa lamang ng main gate ng kanilang mansyon. What happened? Bakit hinayaan mo na umalis siya na mag-isa? Kalmado lang, ngunit baka sa mga mata ang pag-aalala ni Alfredo sa dalaga. I know this is coming. Kalmadong salita ni Tyron nang lumabas ito sa kanyang kwarto. Nakatayo lamang siya sa hallway ng balcony nila sa pangalawang palapag ng bahay at sumisimsim ng kape. Lakad pabalik si Lucas habang sinusubukan na tawagan si Amor. Kung hindi declined, out of reach naman ang linya.
We can request access to CCTV footage and police and security services if ever hindi pa bumalik si Amor until midnight. Wika ng ama. Si Alfredo. Bakit hintayin pang hating gabi kung pwede namang gawin ngayon? Angil ng binata. Go ahead. Do your best na mahanap mo siya. Shut your shit mouth, Tyron. I'm not talking to you. Really, huh? Let me tell you frankly, my dear older brother, Attorney Lucas Montenegro, she will never come back. Naglakad pabalik ng hagdan si Tyron nang salubungin siya ni Lucas ng isang malakas sa suntok. Napaupo si Tyron sa sahig dahil sa impact ng suntok ng nakatatandang kapatid sa kanya. Lucas, Tyron, what are you doing? Bulalas ng ina na pumagitna sa dalawang anak. Tinulungan ni Celeste na makatayo ang anak na si Tyron at tumabi ito sa anak. Napangisi si Tyron at nagpunas ng labi nang malasahan ng dugo sa labi nito. I am just stating the fact na hindi na siya babalik. For what reason pa napipirme siya rito kung iwan mo rin naman pala ulit, hindi ba? You lie once and you cannot lie to her once again. She is not stupid na hihintayin ka niya at patatawarin ng ganun lamang kadali. Oo nga, tinayaan niya ang kanyang sarili na sumama sa iyo lately. Pero hindi ibig sabihin nun na patawad ka na niya. Hindi ka naman siguro manhid nang di mo mararamdaman yon, Attorney Lucas Montenegro? Napakuyom ulit ng kamao si Lucas sa mga binitawang salita ni Tyron sa kanya. Akma niya pa sana itong susuntukin nang pumagitna ng ama at sinalo ang suntok na para dapat kay Tyron. Lucas, is this what you want to fight with your brother? Calm yourself and just think about why Amor hasn't returned yet. You cannot just hold a grudge against other people if you know yourself that you are guilty too. Naupo si Lucas sa sofa at tumungo ito. Hihingi ako ng tulong sa PSS para malaman natin kung saan pupunta si Amor. Ito na lang ang kaya kong maitulong sa inyo, Lucas. The rest, ikaw na ang bahala kung paano mo siya hahanapin. Napabuga ng hangin sa kawalan ng ama na si Alfredo at inilot ang palad ng kamao. Malakas ang suntok ni Lucas. Hindi maitago yon dahil sa reaksyon ng ama niya sa ginawa. Pathetic. Matalino ka nga't may pera pero naisahan ka pa rin. Kahit alam ko kung nasan si Ina, hindi ko rin sasabihin sa'yo. Let her go. Set her freedom, idiot. Shut up, Tyron. Yeah. Tumayo si Lucas at walang pasabi na umalis sa mansyon nila. Wala ring may nagawa ang ina at ama nito dahil hindi nila kontrol ang panganay na anak. Nasa labas ng compound ng binata, matayog na naglalayag ang diwa sa kawalan. Maya-maya tumunog ang telepono nito, si Mario. Anong balita, Mario? Nasundan mo ba? Pasensya na po, Sir Lucas, pero hindi ho lumalabas ng bahay si Liza. Paumanhin. Pakimonitor na lang sa kanya. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi lumalabas ang Liza na yan. Masusunod po, Sir Lucas. Alas 9 ng gabi nang tingnan ni Lucas ang surveillance camera sa labas ng bahay niya. Binalikan niya at inalam kung saan lumiko ang sasakyan nito, maging ang plate number ng sasakyan kinuha niya. Humingi siya ng tulong sa PPS upang hanapin ang grab car na sinakyan ni Amor. Maya-maya lang tumawag si Tyron para ipaalam sa kanya na tumawag si Amor sa kanya.